Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas! Ayan, Merry Christmas po. Advance Happy New Year. Kanina pa lamang po ay tunay po na pinagpala tayo ng Diyos sa lahat po ng sa bawat bahagi ng ating worship service sa hapon na ito. Mula pa lamang sa pag-awit natin ng mga papuring awitin sa Panginoon. Alam ko po na pinagpapala na po ang bawat isa. At purihin ng Panginoon maging sa ating tithes and offering. It is another way of giving worship, giving praise to God. At salamat din po sa Panginoon do sa ating Acts Ministry, no, sa kanilang special number na pinagkaloob para sa Panginoon. Sa hapong ito, mga mahal na kapatid, ay tuloy-tuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang title po natin ay The Cost of Following Jesus. Sumandali po tayo manalangin. Lord, salamat po minsan pa sa araw na ito, sa iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. At binigyan mo po kami ng isang dakilang pribilehiyo upang magsama-sama sa lugar na ito. Upang ikaw ay aming itaas, pasalamatan at dakilain. Paging sa oras nito, Diyos, siniling po namin ang malayang pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Pagpalain mo po kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo lamang ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam po ninyo mga mahal na kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Naniwala ba kayo doon? Everything in this world, small or big, they have a price. No? Yung ibang mga bagay, maaring mura lang or cheap. May mga bagay naman na mahal or expensive or costly. But it doesn't matter. Lahat ng bagay ay may bayad. Lahat ng bagay ay may presyo. Lahat ng bagay ay may cost. For example, kung nagki-crave ka sa masarap na pagkain, let's say gusto mong kumain ng Chicken Joy. Chicken Joy. At saan kayo pupunta? Pagka gusto nyo nang kumain ng Chicken Joy. Ano yun? Max Spaghetti sa Jollibee or Chicken Joy's, Jollibee Chicken Joy sa McDonald's. So, siyempre, pag dahil gusto mong kumain ng masarap na Chicken Joy or spaghetti, kailangan mong magbayad. Ano ba ang presyo ng mga spaghetti ngayon? Ano ba yung pinakamura? Sa 100 plus. Yeah? Tapos, yung Chicken Joy na malutong, na pag kinurot mo, tumutunog, mga ganon. Tapos isasoso mo sa gravy. Pagkatapos ay may katabi ka pang malamig na Coke na may yellow. No? So, kailangan mo magbayad. Halimbawa, ay baguhin natin. Sabihin naman natin, you want to improve your knowledge. You want to improve your intelligence. So, mag-aaral ka. You have to spend time in studying and learning. No? Hanggang sa matapos mo ang iyong course, maging isa kang professional. But you have to pay the price bago ka maging isang professional. At halimbawa naman, gusto mong maging healthy, maging malusog. Gayun din naman, it will cost you something. Kailangan mong mag-exercise, kailangan mong mag-spend ng time sa pagpapaayos, pag-improve ng iyong kalusugan, ng iyong katawan. So in other words, mga mahal na kapatid, everything in this world will cost us something. Gayun din naman ang ating pagsunod sa Panginoong Yesus. It will also cost us. Kaya this afternoon, yung topic natin, the cost of following Jesus. Sapagkat, whether we like it or not, pag sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo, it will cost us.
At kung minsan, yung pagsunod sa Panginoon ay mahirap, hindi madali. It will always cost us something. Kaya dito po sa binasa natin sa talata, Luke chapter 9, verse 23, sinabi riyan ng Panginoong Jesus, and He said to them all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Dito sa mga talatang ito ay nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng isang invitation to take up my cross. Tinatawag niya ang mga tunay na alagad, tinatawag niya ang tunay na mga mananampalataya to follow Him. And not only just to follow Him, but also to take up the cross daily. By the way, ang cross, para sa ating kaalaman, the cross is the central in our Christian faith. It is the center of our Christian faith. It symbolizes sacrifice, redemption, and even sometimes victory. But Jesus' call to take up our cross is more than an invitation to admire His sacrifice. It is also a challenge to live a life fully surrendered to God. Ang invitation ng ating Panginoong Jesucristo na to take up the cross at daily and follow Him ay hindi lamang ito pangkaraniwang invitation. Nakasalalay din dito ang ating tunay na pagsuko ng ating buhay. Pagsuko natin sa Diyos sa ating mga buhay. At ang panawagang ding ito ay nangangahulugan ng ating matapat na pagyakap sa krus ng ating Panginoong Kristo na may kalakip, may kasamang obedience, perseverance, at higit sa lahat, commitment kahit ano pa ang mangyari sa ating buhay. Let us understand what is the meaning of the call of the cross. Let's see another, yan. Understanding the call of the cross, mga mahal na kapatid. Understanding the cross, what does it mean to take up the cross? Naitanong niyo na po ba sa inyong mga sarili, ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus? When He said to take up my cross daily and follow me. What does Jesus mean by saying that? When Jesus spoke of taking up the cross, He wasn't referring to an easy or comfortable journey. In Roman world, sa Roman context, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung paggamit ng cross ay nagpapakita po ito, o yung cross, ang gamit po ng cross, ay ito po ay, anong tawag dito? Punishment. Kung pag sa panahon natin ngayon, ay yung tinatawag natin na capital punishment. Kapag sa isang kriminal, for example, dito sa ating bansa ay halimbawa, meron tayong capital punishment and that is death penalty. For example, wala lang dito sa Pilipinas, wala tayong death penalty. Pero kung halimbawa meron, ang dati meron by the way, no? Death penalty natin ay yung silya elektrika. At may namatay na doon. Meron ding namatay doon sa lethal injection. At inabolish yun sa mga nakalipas na gobyerno, nakalipas na mga pamahalaan natin. Pero when you say capital punishment, in Roman context, yung cross ang kanilang capital punishment. At ang mga tao lamang na pinarurusahan sa pamagitan ng kamatayan sa krus ay yung mga kriminal, yung mga talagang napatunayang nagrebelde, lumaban sa Roman government. Pero binagong ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng yon. Yung context, yung meaning ng Roman cross na kung saan ay nagpapakita ng shame, kahihiyan, ng kaparusahan at ng kamatayan. Pero nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, when Jesus Christ died on the cross, He changed the perspective or the total meaning of the cross. From being the cross symbolizes pain, shame, and death, Jesus redefined it. It becomes the path to eternal life and spiritual victory. Binago ng Panginoong Jesucristo ang ibig sabihin ng cross. So what does it mean to be faithful to the cross? Number one,
When we talk about faithful to the calling of Christ, taking up our cross daily, ito po ang ibig sabihin nun. Number one, deny yourself. Deny yourself means faithfulness begins with surrender. It requires putting aside our desires, ambitions, and plans to align with God's will. Yan po ang ibig sabihin ng when Jesus Christ said to His disciples and to everyone else today, to take up my cross. It means we have to deny ourselves. And it begins from our genuine surrender of our hearts to the will of God. Nangangahulugan ito na siniset aside natin o isinasantabi natin ang ating mga sariling nating desires, ang mga sarili nating plano, basta lamang magawa, matupad ang layunin at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, na ibig sabihin ng cross, yung pagsunod sa cross ng Panginoong Kristo. Second is to take up your cross daily. What does it mean? This speaks of ongoing sacrifice and commitment. It is not a one-time decision, but a daily choice to follow Christ no matter the challenges. Ang ibig sabihin po nun ay when we begin to follow Jesus Christ and He requires us to take up our cross daily, hindi po ito nangahulugan na ngayong araw lang na ito ay susunod ako sa Panginoon pero bukas hindi. Sa halip, ang pagsunod sa Panginoon, it is an ongoing process. It must be a daily walk of our lives. Ito yung araw-araw na paglakad natin na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito one-time event. It is not a one-time experience or one-time decision, but rather a daily commitment in obedience to the will of the Lord. So take your cross daily. If you are ready to follow Christ, if you are ready to surrender your life to Christ, you have to decide to follow Jesus Christ not in a single day, but every day. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa isang araw, kundi ang pagsunod sa Panginoon ay dapat gawin araw-araw. Understanding the call of cross, another one is to follow Jesus. To follow Jesus means to imitate His example of humility, love, and obedience even when it is difficult. Ang pinakamahirap gawin sa buhay ng isang Kristiyano ay kopyahin o gayahin ang buhay ng Panginoong Hesus. Napakadaling magsimba, napakamadali lang na umattend sa worship service at umawit na mga papuring awitin sa Panginoon kapag lalo na kapag seryoso tayo sa ating ginagawa. Pero mahirap po na kopyahin o gayahin or i-imitate ang example ng buhay ng Panginoong Hesus. That is the most difficult thing to do is to imitate the life of Christ. The life of humility. Napakahirap maging humble. Lalo na sa mundong ito, sa mundo natin. Nobody wants to be walang gusto na yung tinatapak-tapakan siya. Di ba? Kapag may kumurot lang sa'yo, sigurado kukurutin mo rin. Gaganti ka, di ba? Pag may nagsabi sa'yo ng masakit na salita, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka ba? Sabihin sa'yo na, albawa yung mga insulting words, masakit na mga pananalita, what do you do? Anong gagawin mo? Tatawanan mo ba siya? O sasabihin mo na, salamat ha? What if somebody slap you in your right cheek? Sinampal ka. Sasabihin mo ba, thank you? Binatukan ka, ninakawan ka ng mahalagang bagay sa'yo,
ano ang magiging reaction mo? Are you going to just smile and say, thank you, ang bait mo naman? But rather, when somebody slap you, somebody insult you with some insulting word, babalik, gaganti tayo, di ba? Yan ang ginagawa natin. Gaganti at gaganti tayo. Kapag sinabihan tayo ng masakit na salita, magsasalita din tayo ng masakit na salita. Ganyan ang nature ng tao. But Jesus Christ is calling us to be different. Our Lord Jesus Christ is telling us to take up my cross and follow my example. The example of humility. Ang buhay ng may pagpapakumbaba. Kaya ba nating magpakumbaba sa kapwa-tao natin? O madalas ay umiiral yung ating mga sariling pride? Can we follow the example of Jesus Christ in terms of love? Kaya ba nating magmahal katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesus? Because the absolute, the complete, and the final example of everything that we do is no other than the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang pinaka-ultimate example na dapat nating gayahin at kopyahin. Kaya dapat nating kopyahin yung kanyang pagpapakumbaba, gayahin natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsunod sa krus, ang pagsunod niya sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Kahit ito ay mahirap. So kahit na mahirap magpakumbaba, gawin natin. Kahit na mahirap magmahal, gawin natin. Kahit mahirap sumunod, gawin natin. Bakit? Sapagkat yan po ang calling, yan po ang invitation ng ating Panginoon sa atin. To deny ourselves, to take up the cross daily, and follow Jesus no matter what happened. Number 2, the cause of obedience. The cause of obedience. Jesus warned his followers that being faithful to the cross would cost them. In Luke chapter 14, verse 27, he says, and whoever not bear his cross and come after me cannot be my disciple. But whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. There are three things na cause of obedience o yung pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Panginoong Hesus, ito yung magkukos sa atin, ito yung magiging kabayaran ng pagsunod sa Panginoon. Number 1, the cost of comfort. The price of comfort. Faithfulness to the cross requires stepping out of our comfort zones. It challenges us to put God's mission above our own way, above our own will. Kagaya ni Abraham, he left his homeland, his family, to follow the will of God. Paul, the Apostle Paul, he endured shipwrecks. He was imprisoned, nakulong si Apostol Pablo. He was persecuted only for one reason, only for one thing, and that is because of spreading the gospel. So yung mga taong ito, gaya ng nila Abraham, nila Apostol Pablo, ay yung pagsunod nila sa Panginoon, it cost their comfort. Nawala yung comfort sa buhay nila dahil sumunod sila sa Diyos. Sumunod sila sa kalooban at panawagan ng Panginoon. Are you willing to take the cross of Christ and that will cost your comfort? Another one is the cost of reputation. The world may not understand or accept our commitment to Christ. Faithfulness to the cross often means enduring rejection or ridicule. Yung ating pong pagsunod sa Panginoon, ang kabayaran po nito ay yung tayo po ay inaalipusta ng iba. Kasi hindi nila naiintindihan yung ating ginagawang pagsunod sa Diyos. May mga tao na hindi maintindihan. Ang sanlibutan, hindi nila maintindihan yung ginagawa natin. I was once a persecutor, actually. Bago po ako naging born-again Christian, naging isa rin akong persecutor, kung hindi niyo po naitatanong. Nung doon po sa bato-bato, madalas actually nababanggit ko sa mga
testimony ko, sabi ko nga sa inyo noon, napakasalbahing bata ako. Hindi lang ako mahilig makipag-away, kundi nambabato rin ako ng church. Kahit itanong niyo po sa asawa ko, totoo po yan. Nung itinayo po yung born again church doon sa lugar namin sa Bato-Bato, nag-uumpisa pa lamang yung church na yon, sa Wali Church at saka yung bubong ay yero pa lang. Nagugulat sila dahil laging may kumakalabog ng mga bato doon sa bubong. And guess what? Kung sino po yung nambabato? Ako po yon. Ako po yung nambabato sa church na yon. Hanggang sa nakilala natin ng Panginoon. May mga panahon na magdadaan yung mga born again Christian sa lugar na yon do sa Bato-Bato. At ako po yung number 1 na nagsasalita ng masama sa kanila. Kasi kilala sila sa salita na hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. So pagka dumadaan sila, ang tawag ko sa kanila ay hallelujah, halibawang. Halisibuyas. So ako yung nagpe-persecute sa kanila. Kuminsan tayo rin, maaring ma-experience din ninyo ang persecution. Maaring hindi sa ibang tao, maaring mismo sa inyong pamilya. May mga nanay, may mga tatay pa nga na inaaway ng kanilang asawa o anak dahil sila ay nagsisimba sa isang born-again church. Naalala ko tuloy yung aking babaeng biyanan, yung nanay po ng aking wife. Bago pa naging born again yung tatay ng wife ko, yung biyanan kong lalaki, bago siya na born again, siya po ay lasinggero. Lasinggero po siya, araw-araw lasing. At kapag magsisimba po yung aking biyanang babae, pagdating nila, minumura pa sila. Minumura sila, inaaway sila nung biyanang kong lalaki. At sinasabi niya, wala naman kayong mapapala dyan sa church. Bakit kayo nagsisimba? Pero alam niyo po, na born again po yung aking biyanang lalaki. Iniwanan niya lahat ng kanyang bisyo. Dati naninigarilyo, dati nagiinom ng alak. Iniwan niyang lahat ng yon. At hanggang ngayon, he's still a born again Christian. Ibig sabihin, kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, hindi naiiwasan na may mga taong hindi tayo naintindihan. People will always persecute us. Pero yun po ay bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. It will cost our reputation. Jesus himself was mocked. He was scorned and ultimately, he was crucified. He reminds us in John chapter 15 verse 18, if the world hate you, you know that it hated me first before it hated you. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ang sanlibutan, kung namumuhi, nagagalit sa inyong sanlibutan, tandaan nyo ito, nagalit muna o namuhi muna ang sanlibutan sa akin bago pa ito namuhi sa inyo. Another one, in letter C, the cost of total surrender. Pag sumunod tayo sa Panginoon, mga mahal na kapatid, it will also cause of total surrender. Faithfulness requires giving God everything, our time, our resources, even our plans. Kailangan mong isuko sa Diyos ang iyong oras. We love to spend a lot of time in social media, but God wants you to surrender your time to Him. Even your resources, even your money, even your work, even your plan. God wants you to surrender your time, your resources, your plan to God. It means trusting God even when we don't understand His ways. Third point, the rewards of faithfulness. Though the cost of faithfulness is great, I want you to remember this. Even though the cost of faithfulness is great, the rewards are far greater. Pag sumunod tayo sa Panginoon, mayroon ding reward na naghihintay sa atin. Letter A, eternal life. Eternal life.
Jesus promises in Matthew chapter 16 verse 25, "For whoever will save his life shall lose it, and whoever will lose his life for my sake shall find it." Faithfulness to the cross leads to eternal life in God's presence. Ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang sinasabi niya, tayong mga tao, kapag isinave natin, gusto nating isave ang ating mga sarili, gusto nating sundin ang ating mga sarili, gusto nating gawin ang mga bagay na ikasisiya ng ating mga sarili, guess what? You will lose your life. Pag pinapahalagaan mo lamang yung buhay mo, hindi mo pinapahalagaan ang Panginoon, you will lose your life. Maraming mga tao ang nabigo sa kanilang mga layunin, sa kanilang mga plano because hindi nila isinali ang Diyos sa kanilang mga plano. Hindi nila isinali ang Diyos sa kanilang mga naisin, sa kanilang mga desisyon. God is always outside their decision. God is always outside their will. As a result, they failed greatly. Kaya ang hamon sa atin ng salita ng Diyos ay lagi nating isali ang Diyos sa ating buhay. Lagi nating i-include ang Diyos sa ating mga desisyon. Yan po ang tunay na pananampalataya. So we have eternal life. Letter B, we have also a deeper relationship with Christ. When we embrace the cross, we experience a closer walk with Jesus. The better, the closer you come to the Lord, the better you understand His purpose and will in your life. God wants us to embrace the cross. God wants us to carry this cross that symbolizes our new life. Nasisimbolo ng ating bagong buhay, ng ating bagong pag-asa, at ang ating tunay na relasyon sa Diyos. He is calling us to carry this. Not literally, of course, hindi po literal, but He's calling us to carry this, to embrace this spiritually. And so that we will be able to identify our life with our Master, with our Savior, the one who risen from the dead. Letter C. This is another reward of faithfulness to the cross. Letter C, joy in the midst of trials. Faithfulness to the cross doesn't remove suffering. Kapag niyakap mo na ang cross ng ating Panginoong Kristo, hindi yan nangangahulugan na wala nang paghihirap. Wala nang crisis. Hindi yan nangangahulugan na exempted ka na sa problema, exempted ka na sa mga pagsubok, hindi ka na magkakasakit. Guess what? Meron pa rin mga problema, meron pa rin mga pagsubok, meron pa rin mga pagdadaan ng mga hamon sa buhay. Even though you are closer to the cross, even though you embrace the cross, even you carry the cross, there are still problems that will come along the way. Pero eto po, ang napakagandang pangako ng Panginoon. That we can find joy, we can find peace in the midst of trials. Dahil hindi tayo iniiwan. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Number 4, how to be faithful to the cross. How to be faithful to the cross. Letter A, you can only be faithful to the cross when you rely on God's strength. You have to rely on God's strength. We cannot carry the cross in our own way. We cannot carry our cross in our own power because whether you like it or not, we don't have power. We don't have our own strength. Kaya sinabi sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi doon ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength.
sa likod ng mga problema at mga pagsubok na maaari nating maranasan sa pagsunod sa Panginoon, makakaasa tayo na matatagpuan natin ang kalakasan natin sa Kanya. Because He promised us that we can do all things through Him, through Christ, who gives us strength. Letter B, stay focused on eternity. Faithfulness to the call of Christ and to the cross of Christ requires our eternal perspective. Kinakailangan nating ituon ang ating mga espiritual na paningin, ang ating mga espiritual na mga mata, doon sa walang hanggan. Colossians chapter 3 verse 2, it says, set your heart, set your mind on things above, not on the things on this earth. Sa Colossians chapter 3 verse 2 sinabi roon na ituon natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay dito sa lupa. Sapagkat ang mga bagay dito sa lupa ay matatapos. Kaya't ang hamon sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng eternal perspective. Ang ating mga mata ay laging nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. The Bible says that fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ituon natin ang ating mga mata, ang ating paningin, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus, na siya ang pinagmulan at siya rin ang katapusan ng ating pananampalataya. And letter C, stay in fellowship. Stay in fellowship. We are not called to carry our cross alone. That is a good news. We are not in this journey by ourselves. We are not in this journey walking alone. The good news is we are walking side by side with Jesus Christ. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Sa anumang hamon sa buhay, anumang laban mo sa buhay, anumang pagsubok na maaari mong harapin, I want to remind you that you are not alone because Jesus is always walking beside you. Palagi kang sinasamahan ng Panginoon. Stay in fellowship with God. Stay in fellowship with the Lord Jesus Christ. And another thing, stay in fellowship with one another. Sa ating kapwa mananampalataya. Stay fellowship with one another. Pray for one another. Pray for your family. Pray for your loved ones. For your brother and sisters. Sapagkat doon natin matatagpuan ang kalakasan sa ating pananampalataya. Surround yourself with a community of believers who will encourage and will support you in a walk with Christ. Huwag kayong lalayo sa fellowship. Huwag kayong lalayo sa church. Stay in the fellowship of the believers. Kung maaari, humingi kayo ng advice, humingi kayo ng prayer requests. If you have problems, let other people, let other brothers and sisters in Christ to know your problems, your struggle, your situation, so that they may pray for you. Because we are not alone. We must be a community of faith. Praying together, loving together, united as one, as a body of Christ. And letter D, remain in prayer and scripture. Prayer and God's word are essential for staying faithful to the Lord. They remind us of God's promises and give us the strength to persevere. Ang ating sandata, ang ating weapon sa buhay natin, sa pananampalataya natin, hindi ang pera, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating mga talento. But our weapon is prayer and the Word of God. Do you want to faithfully obey the will of God in your life?
Gusto mo bang magpatuloy ka na sumusunod sa Panginoon? Do you want to accept the challenge of the Lord Jesus Christ when He said, "Come, take up my cross daily and follow me"? Do you want to accept the challenge of taking up the cross of Christ daily and follow Him? You need the Word of God. You need communication with God in prayer. Faithfulness to the cross is a journey. It is not a destination. It is a long journey. It is a long process. And each day, araw-araw po mga kapatid, we have to face the decision that challenge our commitment to Christ. When we choose obedience, humility, and love, we testify to the power of the cross in our lives. Let the cross have the victory in your life. Let the cross of Christ dwell in you. Let the cross of Christ give you strength. Be faithful to the call of Christ. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay mayroong halaga, kapalit, may price to pay. But the Word of God reminds us, ang pagsunod natin sa Panginoon ay mayroon ding kaakibat na pagpapala, biyaya ng Panginoon sapagkat siyang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi Kanya iiwan kailan paman. Manalangin tayo. Sa iyo po, Diyos, ang papuri at pagsamba. Pagpalain mo po kami. In Jesus' name.